So by the end of the session today, everyone should be able to answer questions like this. So mukha lang siyang overwhelming sa una, but I guarantee you na later on madali lang siya. Step by step lang. Basta follow lang natin yung step by step ng ng operations, masasagot natin kahit gaano pa kakomplikado yung equation. Mukhang nakakatakot lang siya sa una. But if you do the step by step, madali lang siya. Merong visible ba yung okay naman yung screen? Kita niyo yung screen? I think meron yatang iba na hindi kita yung screen. Okay. So kita yung screen natin. Kita niyo yung equation. Sige. Yung iba na may nagkakaproblema sa screen baka sa device niyo mismo. Yep, thank you. And okay. So ano bang ano nga bang paano ba i-approach tong mga ganitong komplikadong equations? Where do you start? And ano ba yung step by step? So ang idea dito sa order of operations, kahit sino pang nag-solve ng problem na 'to will arrive at the same answer if they follow the same protocol. So yun yung goal ng mga mathematicians na gumawa ng PEMDAS protocol, is that everyone in the world, as long as they know that protocol, they should be able to answer this correctly. They will all arrive at the same answer. Actually, if you think about it, yung PEMDAS, later i-discuss natin, etong topic na 'to is more of a test of logic. It's about applying the protocols to step by step. 'Di ba? Parenthesis, exponent, and so on. So, 'pag in-apply mo yung protocol, para kang kumbaga parang nag-a-apply ka ng rules. In a way, it's actually, if you think about it, it's actually very important for the civil servants, because civil service, you deal with a lot of regulation rules, applying rules, and rules within rules, and so on. So it's the same skills. Actually, it's the same logical skills. You apply the PEMDAS, and that you apply that logic, you have that protocol. But then again, sa una, nakakalito lang yung protocol pag hindi ka pa sanay. Pero later on, pag sanay ka na dun sa protocol, mas madali na siya. Kumbaga, mabilis na kayo magsosolve. Ang key rito is to practice. So, ano ba yung order, ano ba yung protocol ng, babalikan natin yung example mamaya, pero mag-start tayo sa simpler examples. So, ano ba yung protocol ng PEMDAS? So, una, PEMDAS stands for parenthesis, or in some variations they call brackets. So, in other countries, so in the Philippines, more common to have parenthesis. And so yan, parenthesis, ibig sabihin dito, when you see a complicated equation, uunahin nyo yung mga may parenthesis. Next is yung, after nyo ma-prioritize yung parenthesis, next yung exponents, E. And then next is multiplication and division. And take note, so multiplication and division, this is priority, right? Exponents, multiplication, division, sabay yung multiplication, division, equal priority sila. Hindi mauuna yung multiplication bago yung division. Pareho silang priority. Ngayon, kung pareho silang priority, paano mo malalaman alin ang uunahin? Kung sino yung nasa left first, left to right, yung order pag multiplication and division. So you start with the leftmost going towards the right. So after that is yung addition and subtraction. So addition, subtraction, actually it doesn't matter left to right, you will arrive at the same answer. So ito yung PEMDAS, kaya siya PEMDAS yung acronym. Parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. Again, addition, subtraction, same priority sila, same level. So ito yung common misconception na yung PEMDAS ay magkakasunod na multiplication first, division, then addition, then subtraction. So ito yung order of priority. Now, so ang complicated lang dito, paano kung
labo-labo na siya, hindi siya straightforward, right? Biglang parenthesis, may exponent sa loob, may multiplication sa loob, may parenthesis ulit sa loob. Parang yung kanina sa simula natin. So doon na ngayon ang concept dito na kailangan niyong tandaan, kahit gaano ka-complicated pa siya, ang isipin niyo lang, yung PEMDAS, i-a-apply niyo sa PEMDAS. Yung i-a-apply niyo sa PEMDAS, PEMDAS within PEMDAS within PEMDAS. What do I mean by that? For example, nasa parenthesis, meron kang nasa loob ng marami pang nasa loob ng parenthesis. Unahin mo kung ano yung naka-parenthesis sa loob ng parenthesis. Kung wala, edi sunod na yung exponent. Kumbaga, later on, tignan natin sa example. So, let's start with the first example. So, madali lang muna tayo. Okay, this example. So, for this example, where do we start? Right? So again, protocol, PEMDAS, number 1 is parenthesis. So ano yung nasa parenthesis? Yung, nakita nyo dito sa right. So dito sa left, i-outline natin yung steps. Makikita nyo sa right, yung kung nasa na tayo, kung ano yung naka-red. Yan, 1 and 2 tayo mag-start kasi yung parenthesis. So, nasa loob ng parenthesis is 1 plus 2. So, gawin natin yung operation na yan is 3. Okay, so ngayon, itong si 3, naka-parenthesis si 3, pero mag-isa lang siya doon, raised to 2. Pwede na natin siya actually isulat as 3 squared. Pero sige, iwanan muna natin siya ng ganyan. So now, natapos na natin yung parenthesis, next na tayo. Ano yung sunod sa parenthesis? May parenthesis pa ba tayo nakikita? Wala nang gagawin sa loob, right? So, pwede na tayo mag-proceed sa next. Exponents na tayo. So, ano yung exponent natin dito? Si 3, naka-raise siya to 2. So, now, ito yung focus natin. Pwede natin itong i-rewrite as 3 squared lang kasi mag-isa lang naman si 3 sa parenthesis. So, pwede na natin siya i-raise directly to 2. So, pwede natin i-rewrite as 3 squared. So, 3 squared is equal to 9. So, may iwan na tayo ngayon ng 6 divided by 2 parenthesis 9. Yan. Ito na yung interim natin. Nakakasunod naman lahat, no? So, parenthesis, exponents. Next is, ano nang sunod natin? Well, ang remaining na lang naman dito is division and parenthesis. So, take note, when parenthesis, anong ibig sabihin ng parenthesis? Pag 2 parenthesis 9, ang ibig sabihin niya, pwede rin siyang mag-mean ng multiplication, right? So, 2 times 9 means multiplication. Ngayon, multiplication, division. So, ibig sabihin, itong 6 divided by 2 parenthesis 9, parehong may division, may multiplication. Sinong uunahin natin? Usually, ang common error dito is ginagawa yung multiplication first kasi PEMDAS daw, di ba? So, multiplication muna before division, which is wrong. Dapat mauna same lang yung priority ng multiplication division. Mauuna kung sino yung nasa left. So, in this case, left to right tayo. Unahin natin yung 6 divided by 2. So, 6 divided by 2 is 3. So, once natapos na natin yung left, punta na tayo sa right. Yung remaining natin dito is 3 times 9 or 3 parenthesis 9. So, the answer is 27. Okay? So, okay tayo lahat dito sa first example? Alright. Sige. So, that's the first example. Yan, mukhang nakakasunod lahat, di ba? Madali lang, 27. So, now, let's do isa pang easy before tayo mag-move sa medium. Okay? So, sa easy, ayan. Alright. So, ito naman tayo. So, dito sa easy, na isa pang example natin. So, where do we start here? Again, let's follow lang yung PEMDAS protocol.
So, alin yung unahin natin dito? Parenthesis first. So, isa lang naman yung parenthesis natin. So, ito lang yun. Naka-parenthesis 7 minus 3. So, gawin natin yung nasa loob ng 7 minus 3, which is 4. So, meron pa ba tayong nakikitang parenthesis? Since wala na tayong nakikitang parenthesis, pwede na tayo mag-proceed sa next, which is yung exponents na tayo. So, wala ng parenthesis, right? Okay. So, exponents. So, sa exponents, asan yung exponent natin dito? Yung 4 squared. So, isa lang yung may exponent. So, let's do the 4 squared. 4 squared is equal to what? 16. So, after natin dito sa 16, meron pa ba nakikita exponent? Wala na. So, okay na tayo sa exponents. So, proceed na tayo sa next step, which is multiplication and division. So, dito nakikita natin na meron tayong both multiplication division here. 4 divided by 2 times 3. So, priority natin sila, equal priority. Pero ang order ng multiplication division, unahin natin kung sino yung nasa left. So, unahin natin yung left to right. So, 4 divided by 2 first. So, that would be 2. And then, pag nagawa na natin yung nasa left, proceed na tayo sa right. Yung naiwan natin sa right na multiplication, which is 2 times 3. So, that's 6. And then, finally, okay na tayo sa multiplication division. Wala nang multiplication division na nakita. Proceed na tayo sa next part, next final protocol, addition, subtraction. So we only have addition. 16 plus 6 is 22. All right? So that's the easy part. So let's move now to the medium, a medium example. Let's see one medium here. Yep. All right. So ito, so ang gagawin natin, mag-add tayo ng complexity at every step. Okay? So yeah. All right. So in medium, sa example natin, again, simula ulit tayo sa parenthesis. Right here. Yeah, parenthesis. So ang issue dito, meron tayong parenthesis na dalawa. So meron kang parenthesis dito. And then meron ka ulit parenthesis sa loob. So, sige, may request. Sige, wag tayo masyadong mabilis dito. So, sige, bagalan lang natin especially dito sa medium. Yan. So sa medium, unahin natin yung may request tayo na medyo bagalan. Sige, medyo bagalan natin ng konti. So meron tayong parenthesis within parenthesis. So nakita nyo dito sa naka-red sa right. Now, kapag ganitong case, ang gagawin nyo dito, yung naalala nyo yung na-mention ko kanina, ang protocol natin, PEMDAS, kung parenthesis, PEMDAS within PEMDAS within PEMDAS, yung gagawin nyo. So basically, mag-apply tayo ng PEMDAS sa loob ng parenthesis din. One important remark dito is, nakita nyo tong fraction bar, isang mahabang fraction bar. So, ang important to note here na pag meron kayong long fraction bar, tatapusin nyo muna lahat ng nasa numerator or nasa above the fraction bar and yung nasa below ng fraction bar. In our case, yung nasa below ng fraction bar, 2 lang naman. Wala siyang kailangan i-calculate. So, okay na siya. So, yung numerator, tatapusin natin yung buong numerator bago natin i-address yung fraction bar. Because fraction bar is basically division. Pero hindi natin magamit yung fraction bar hanggat marami ka pang terms sa taas nun. Okay? So,
So yun yung kailangan gawin, unahin yung nasa taas or baba ng fraction bar, and later we address the fraction kapag isang digit na lang sa taas, isang digit na lang sa baba. So so parenthesis, tandaan nyo lang dito sa parenthesis is inside out. Tandaan nyo, kind of like the movie. So magsimula kayo dun sa innermost parenthesis going out. So pag nalito kayo. So first, 'di ba meron tayong kanina na parenthesis na buo dito? Since sabi natin applyan natin ng PEMDAS yung parenthesis mismo. So parenthesis na nasa loob, inside. So ito yung innermost parenthesis. So ito yung unahin natin. Right? Itong naka-highlight na 2 plus 1. So 12 plus 2, 2 plus 1. So i-combine na natin yung nasa loob ng innermost parenthesis. Magiging 3 siya. Okay? So now na na-combine na natin yung parenthesis na nasa loob ng parenthesis, ano na yung next? Take note, nandito tayo sa protocol 1 tayo. Kumbaga, protocol 1 parenthesis tayo, and under parenthesis yung in-address natin. Now, na-address na natin yung parenthesis sa parenthesis. Ang gagawin na natin na next is yung nandito pa rin tayo sa parenthesis sa loob natin. Ano na yung next natin? Since wala nang parenthesis, wala rin namang exponent, right? Wala tayong nakikita exponent. So ano yung gagawin natin sa loob? I-add ba natin yung 3 plus 2 or i-multiply natin yung 2 times 3 first? Tingin nyo. I-add ba natin yung 3 plus 2? Sige, check lang sa chat. Check ko sa chat kung nakakasunod. 3 plus 2 ba muna or 2 times 3? Kasi nasa parenthesis sila lahat eh. Okay. So remember, nasa loob tayo ng parenthesis, mag-a-apply pa rin ang PEMDAS. So PEMDAS within PEMDAS within PEMDAS. So parenthesis, nasa loob tayo, walang parenthesis, wala ng exponent. Ang sunod na natin, multiplication or division. So in this case, hindi natin gagawin yung addition, subtraction. Ang gagawin natin, multiplication, division muna. Right? So multiplication, division muna. So unahin natin dito yung multiplication. So mangyayari ngayon, 2 times 3 muna bago natin i-add yung 3. So 2 times 3 first. Dito tayo, unahin natin yung multiplication. Again, ang order MDAS kasi walang exponent. So 6, 2 times 3 will be 6. And then, now, ito na yung term natin. Ito na yung ito na yung interim equation natin. So let's bring this equation up. So we proceed to the next. Again, nandito pa rin tayo sa parenthesis. Now we proceed to the addition or subtraction. Yun na yung next. Kasi wala na tayong i-multiply sa loob ng parenthesis. Tapos, so now we address the addition. 3 plus 6 is equal to 9. So, i-add lang natin itong nasa loob ng parenthesis. So, finally, wala na tayong parenthesis. Nakalabas na tayo doon sa parenthesis natin. Ano yung next kung nakalabas na tayo sa parenthesis? So, ito na yung interim term natin. Let's bring this equation up. Yan, paliit na ng paliit, di ba? So, pasimple siya ng pasimple. Yung, as you apply PEMDAS within PEMDAS within PEMDAS, your equation becomes smaller and smaller. So next step is PEMDAS. So parenthesis, multiplication, division tayo kasi wala tayong nakitang exponent, right? Kung mayroon tayong exponent, ang next step natin dito would be exponents. So since wala tayong exponent sa equation, diretso na tayong multiplication, division. So isa lang naman yung multiplication, division dito. So it's just 2 times 9. Kaya applyan natin siya ng
So, i-multiply lang natin yung 2 times 9. So, since yun lang naman, hindi na natin kailangan mag left to right. So, meron tayong 18. Okay? So, okay na tayo sa multiplication division. Wala nang multiplication division sign. So, we're good. So, ito na yung equation natin. Ayan, konti na lang. So, next. Ano na yung next natin na step? So, makikita nyo yung hierarchy natin dito sa left. Yung next natin is okay na tayo sa multiplication division. Now, addition, subtraction. So, isa lang naman yung addition dito. Ang question ko dito, 'di ba ang fraction bar division din siya? Pero hindi natin siya dinivide, right? Yun yung sinasabi ko kanina na pag meron kang fraction bar, unahin mo munang asikasuhin yung mga terms above and below kasi hindi mo siya madi-divide kasi meron pa siyang plus sign. So kailangan mo munang tapusin. Pero nag-a-apply pa rin yung PEMDAS. Pero later on makikita nyo na babalik tayo sa division kasi may fraction bar. So here, apply muna natin yung addition, subtraction. So isa lang yan, 30. So now we have 30 over 2. Ano na yung next step natin is i-address na yung fraction bar. And fraction bar is basically fraction bar means division. So kumbaga bumalik tayo sa multiplication division. So baka doon lang kayo malito. Ang alalahanin nyo lang, minsan maisip nyo lang, ay, magdi-divide ako, ay, hindi pala pwede. Paano ko nga ba i-divide to kasi may plus sign, so hindi pala pwede. So, balik tayo dun sa 30 over 2 tayo. I-convert lang natin, basically 30 over 2, 30 fraction bar 2 is equal to 30 divided by 2. So, meron tayong 15. 30 divided by 2. Okay? So, kayo na bahala sa pag-mental math or manual math sa paper nyo. As much as possible, pag nagpa-practice kayo, madalas makukuha nyo naman yung mga common numbers na divide, subtract. Minsan, mas malalaki lang yung number, kailangan nyo mag-manual na division. Okay? Okay tayo lahat. Nakakasunod naman. Alright. Ayan, sige. Sabihin nyo lang kung kailangan natin mag-slow down, ha? Yeah. Alright. So, na-mention ko kanina, mag-practice kayo sa app. So, meron dong sa numerical. Hindi ko alam, yung basic operations yata, pero at least may maraming tanong doon na free eh. Or hindi, parang lahat yata ng basic operations free if I'm not mistaken. Pero ang maganda doon, nandun yung mga explanation. So lahat, katulad nung ginawa natin dito, may step by step doon sa app. Makikita nyo yung explanation step by step. So kaya hindi kayo maliligaw sa pag-solve. Okay? Okay. Next example tayo. Medium. Medium pa rin tayo. Yan. Okay. Medyo increase natin ng complexity. Okay, saan tayo mag-start ngayon? So, meron tayong malaking parenthesis, may parenthesis sa loob. Again, PEMDAS lang din ulit, parenthesis. So, parenthesis, kaso yung buo na yan, naka-parenthesis. Diyan tayo mag-start. So, within the parenthesis, anong kailangan natin gawin? PEMDAS ulit, within the parenthesis. So, yan ang kailangan na. So, itong buong term na to, applyan natin ng PEMDAS yung parenthesis. Kumbaga, nandito tayo sa parenthesis term lang. Inside out ulit. So, or yung isipin nyo lang sa pag nalilito ka sa parenthesis, again, inside out, pinaka inside parenthesis yung unahin nyo. So, here we have 2 plus 1. So, yan yung una nating i-address sa loob ng parenthesis. So, parenthesis within the parenthesis. So, 2 plus 1, i-combine na natin yan since yun lang naman yung nasa loob ng parenthesis. So, we have 3. Okay? So, okay na tayo dito sa parenthesis, sa loob ng parenthesis. So, wala nang naiwan dun sa malaking parenthesis na loob, right? So, now, ang gawin natin, let's bring this equation up. Nandito pa rin tayo, take note sa parenthesis part, parenthesis protocol. Ang sunod na natin is
Bakit ang sunod natin, multiplication, division, hindi exponent? Right? Isipin nyo. Pero may nakikita kayong exponent, di ba? Kasi nandito tayo sa loob pa ng parenthesis. Yung exponent na yan, nasa labas siya ng parenthesis. So, besides, hindi mo rin naman ma-apply yung exponents kasi saan mo siya i-apply sa buong term na to later on. So, again, sinosolve natin yung nasa loob. So, kahit nakita kayo ng exponent dyan na squared, multiplication, division tayo kasi we are referring to the inside of the big parenthesis. So, multiplication, division, so we only have one term here, yung 6 times 3. Yeah. Now, meron tayong 6 times 3 dito. So, that's equal to 18. Okay? Ito na yung term natin. Yan, lumiliit na. Pero, meron pa rin tayong parenthesis. So, hindi pa rin tayo makawala dito sa number 1. Nandiyan pa rin tayo sa number 1. Let's bring this equation up. So, ano yung sunod natin? Dito pa rin tayo sa loob ng parenthesis. Tapos na yung multiplication, division. Now, addition and subtraction. Yun na lang yung naiwan sa PEMDAS. So, addition, subtraction. So, meron tayong 4 plus 18 sa taas, 3 minus 1 sa baba. So, independent sila kasi yung pwede nating perform independently yung numerator, denominator. So, pwede rin natin sila isabay. Basta again, pag may fraction bar, i-calculate lahat ng nasa taas, i-calculate lahat ng nasa baba, and then combine later on. So, yung numerator natin, 4 plus 18 will be 22. Denominator natin, 3 minus 1 would be equal to 2. So, ito na yung interim equation natin. Almost there. Malapit na. Ayan. So, next natin is, ito na lang yung naiwan. Pero may parenthesis pa rin tayo. Right? So, nandito pa rin tayo sa parenthesis. Since may fraction bar tayo, may naiwan tayong multiplication division. Right? So, kailangan pa rin natin i-address to. Although, meron ding long method, pero the best method is to address yung inside parenthesis. Kasi long method, pwede nyo rin naman i-distribute yung squared, right? Pero kung follow nyo yung PEMDAS protocol, it actually simplifies things. So, let's do the multiplication division inside the parenthesis. So, 22 fraction bar 2 is basically 22 divided by 2. 22 divided by 2 is equal to 11. So, now, okay na tayo sa lahat ng terms inside the parenthesis. So, yun yung kaya PEMDAS, it simplifies. Now, if you simplify the terms inside the parenthesis as much as possible, the calculations would be simpler. Then, pwede mo rin, since isa na lang yung term sa parenthesis, pwede mo nang tanggalin yung parenthesis. Isa na lang siya. So, 11 squared. Nakalabas na rin tayo finally ng parenthesis. So, ito na lang yung naiwan sa atin, 11 squared. So, wala nang parenthesis. Next na tayo. Tapos na tayo dito sa buong number 1 is yung step 2 ng PEMDAS, exponents. So, isa na lang. Yun na lang din yung naiwan. 11 raised to 2, 11 squared. So, i-apply lang natin yung exponent. 11 squared is equal to 121. Okay? So, yan na yung final answer in blue. Nakakasunod naman lahat, no? So, yan. Okay. Oh, clear. Sige. Punta tayo sa next example. Yan. Okay, clear naman. So, medyo lagyan natin ng additional complexity. Yan. So, where do we start? So, ngayon, medyo mas mukha na siyang complex, no? Sige, pause lang tayo saglit. Inom lang ako saglit. Okay. All right.
So let's start this one. So again, start tayo so kahit gaano pa ka-complicated yung itsura niya. So makikita nyo dito merong parenthesis within parenthesis, may exponent sa loob, may multiplication, division, then may exponent din sa labas. So parenthesis tayo. So when we say parenthesis, itong buong parenthesis yung uunahin natin. Then again, we break it down to PEMDAS ulit. I-apply natin yung PEMDAS sa nasa loob nitong parenthesis. I-remember lang kanina, isipin nyo lang lagi na hierarchy lang siya ng PEMDAS within PEMDAS kapag nalilito kayo. So halimbawa, exponents, babalik ka lang ulit sa PEMDAS kasi yung exponent mo, pwede rin siya maging complex exponent eh. Pwedeng itong buong term na to, pwede siya maging exponent. So, applyan mo lang din ng PEMDAS yun, okay? So, balik tayo dito sa example natin. So, sa example natin, dito sa mas complex, start ulit tayo sa parenthesis. So, itong parenthesis na to is, we apply PEMDAS sa loob nito ng parenthesis. So, parenthesis inside out, so unahin natin yung 8 divided by 2. So, now that we have 8 divided by 2, wala na siyang, applyan na natin yan. Yan na lang yung naiwan na sa parenthesis. 8 divided by 2 is 4. So, meron tayong 4 na naiwan inside the parenthesis. Now, yung 4 na nasa parenthesis, since mag-isa na lang siya, pwede na natin tanggalin yung parenthesis. So, 4, we could just write 4 squared instead of writing parenthesis 4 raised to 2. Kasi isa na lang yung term. So, remember, pag isa na lang yung term, pwede nyo natanggalin yung parenthesis. Now, ito na yung interim term. So, meron pa bang parenthesis sa loob ng term natin? Wala na, right? Wala na tayong parenthesis sa loob. So, ang gawin natin, since wala nang parenthesis sa loob, punta na tayo sa next. Next natin is exponents. So, exponents, so may nakikita tayong mga exponents dito sa term natin, right? So, meron tayo doon na 4 squared. And meron tayo ditong 2 cube, 2 raised to 3. So, i-apply lang natin yung exponents. So, yung PEMDAS natin. So 4 squared, so 4 times 4 is equal to 16. And 2 cube is equal to 8. 2 cube is basically 2 times 2 times 2. So 2 times 2 is 4. Then times 2 again is 4 times 2 is 8. So we have 16 here sa numerator and 8 sa denominator. So again, ang ginagawa natin dito, gusto nating i-simplify yung numerator, yung above the fraction bar, into one single digit, the denominator into one single digit. So, meron pa bang, so yan na yung interim term natin, meron pa ba kayo nakikitang exponent? Meron pa bang exponent? Actually, may exponent pa, pero outside the parenthesis. Nandito tayo sa, again, tinatakal pa lang natin yung parenthesis natin, pinakamalaking parenthesis natin and inside that. So, although meron tayo exponent na 2, mamaya pa siya kasi nandito pa tayo sa loob ng parenthesis na malaki. So, ang sunod natin ngayon is multiplication division. So, we see here, marami tayong multiplication division term. So, anong uunahin natin? Unahin ba natin multiplication then division? Or division before multiplication? It depends. Kasi pareho natin silang priority again, left to right. Sino na una sa left, yun yung unahin natin. Then sunod yung sa right. So, in this case, yung nasa left natin, yung sa numerator muna, yung nasa left natin is 10 divided by 5. So, iwanan muna natin yung times 16. So, dito muna tayo mag-focus sa 10 divided by 5. And then, dito naman, sa denominator,
dito, isa lang naman siya. So, 2 times 2. So, yan yung i-focus natin. Yan yung i-calculate natin. So, 10 divided by 5 is 2. Then, in the denominator, 2 times 2 is 4. So, these are parallel calculations. Sabay yung numerator, denominator. So, yep. So, ito na yung term natin. So, next. Meron pa ba tayong multiplication division inside the parenthesis natin? Meron pa, right? Meron pa tayong meron pa tayo dito since meron pa tayong 2 times 16. So hindi pa tayo tapos sa multiplication division. So gawin pa natin 'yon. So ito yung naiwan natin kasi nag-left to right tayo, 'di ba? So ito yung naiwan natin sa right. So 2 times 16 is equal to 32. Right? And then yeah. Nabasa ko yung comments. Yeah. All right. So, next natin dito is meron na tayong 32. Ito na, mas lumiit na yung nasa loob ng term. Ano na yung next natin? Meron pa bang multiplication division? Wala na tayong multiplication division sa loob ng parenthesis. So, proceed na tayo sa addition, subtraction. So, isa lang naman yung addition, subtraction sa loob. Yun yung 8 minus 4. So, apply lang natin. 8 minus 4 is 4. So, maiwan na lang sa denominator is 4. So, numerator is 32. So, na-reach na natin yung meron tayong single digit sa numerator denominator. Right? So, 32 na, isa na lang sa taas, isa sa baba. So, 32 over 4. Now, meron pa tayong fraction bar inside the parenthesis. So, babalik tayo ngayon sa multiplication division. Remember, 32 fraction over 4 is basically equal to 32 divided by 4. So, i-apply na natin yung fraction bar since isang term na lang numerator, denominator. So, 32 divided by 4 is equal to 8. Alright? So, since isa na lang yung term sa loob ng parenthesis, pwede na natin siyang tanggalin ng parenthesis. Pwede natin isulat as 8 raised to 2 or 8 squared. Finally, nakawala na tayo dun sa parenthesis natin. So, wala nang naiwan na parenthesis, all solved in the parenthesis. Ito na lang tayo. So, ano ang next step natin dito? Ang next step natin is yung exponents na, right? So, tapos na tayo sa parenthesis, exponents. So, isa lang naman yung term natin na exponent. So, 8 raised to 2. So, that should be equal to 64. 8 times 8 is 64. Okay? Nakasunod ba lahat dito sa first natin na hard example? Right? Okay. Ito final stretch ng numerical natin. So, medyo light lang tayo ngayon. Next week tayo mag-progress ng mga difficult. So, ito yung una nating na-encounter when nagsimula tayo ng lecture. So, biglang, itong equation na to, medyo mukha siyang complicated. Ang daming parenthesis, may exponent, may multiplication. So, where do we start? So, apply lang natin ulit yung PEMDAS. Okay? First, so ngayon, ang gagawin natin, since mahirap siya hindi na natin i-outline yung step by step. Kanina naka-step by step tayo dito, right? On the left. Parenthesis, exponents. So, ang gagawin natin ngayon, dito sa example natin na to, since masyado siyang malaki to do the step by step. So, i-step by step pa rin natin siya, pero yung vocalize ko na lang yung outline ng mga ginagawa natin na calculation. Kumbaga nawala na tong part na to. Pero isipin nyo lang, ang ginagawa natin is PEMDAS within PEMDAS. So ito, may PEMDAS ka within the PEMDAS you're doing. PEMDAS within PEMDAS.
Okay? So now, unahin natin parenthesis muna and parenthesis inside out. Alalahanin nyo lang. So the parenthesis, the innermost parenthesis is the 5 minus 7. So, a 5 minus 7, 5 minus 7 is equal to what? So, mas malaki 7, so negative. So, dito tayo sa 5 minus 7. So, equal yan sa negative 2. Okay? So, since negative 2, mag-isa na lang siya sa loob ng parenthesis, pwede na natin siya ilabas ng parenthesis actually. So, pwede natin i-rewrite ito as negative 2 na lang. Kumbaga, tanggalin natin yung parenthesis. So, negative 1 plus negative 2 is basically negative 1, negative 2. So, ito na yung negative 1, negative 2. Dali natin dito yung equation. So, negative 1, negative 2. Ito yung innermost parenthesis na natin currently. So, ito yung gagawa natin i-applyan natin ng PEMDAS. So, negative 1, negative 2 is equal to negative 3. So, ang isa na lang yung term na nasa currently innermost parenthesis natin is negative 3. So, ano na yung next step natin dito? So, yung next step natin, yung negative 3, magti-3 plus 2 ba tayo or 2 times negative 3? Nakakasunod ba? May medyo mabilis? Sige, repeat natin Repeat natin dito. Sige, start tayo dito sa... So, ngayon na-applyan natin ng PEMDAS. Ang ginagawa lang natin dito ito example na to medyo ano na to, advanced. Pero ito na yung kumbaga once naka-crack nyo na yung mga ganitong problem, ibig sabihin, ready na kayo. So, ulitin natin since maraming hindi nakakasunod. So, ulitin natin to sa PEMDAS parenthesis, then within the parenthesis, we do parenthesis as well. So, the innermost parenthesis is yung 5 minus 7 yung nasa loob, right? So, 5 negative 7 or 5 minus 7 is, ito na yung isosolve natin. Sige, dalhin natin dito yung sa left side. So, 5 minus 7. Ang magiging result niya sa loob is yung negative 2 because 5 minus 7 is basically negative 2 or 5 negative 7 is negative 2. So, na-solve na natin yung nasa loob ng innermost parenthesis. So, isang term na lang siya na nasa loob, negative 2. Ngayon, since isa na lang yung nasa loob ng innermost parenthesis, isang term na lang, negative 2, pwede na natin siyang tanggalan ng parenthesis kasi mag-isa na lang siya sa loob, negative 2 lang. So, pag tinanggalan natin siya ng parenthesis, magiging negative 2 lang siya instead na may parenthesis pa. So, yung positive sign, mawawala lang siya kasi magiging negative 1 plus negative 2 is basically negative 1, negative 2. Okay? So, ngayon, ito na yung bago nating innermost parenthesis, yung negative 1, negative 2. Kaya ang gagawin natin, ito naman yung isosolve natin, yung nasa innermost na yan. So, negative 1, negative 2 would be, sige, move lang natin itong equation natin na dito sa upper left. Yan. So, innermost, parenthesis ulit, PEMDAS, parenthesis. So, ang nangyari dito, ang daming parenthesis, kaya parenthesis, 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 parenthesis. So, negative 1, negative 2 is equal to negative 3. So, now, negative 3, yan na yung yan na yung innermost parenthesis. Ano nang gagawin natin sa negative 3? So, since mag-isa lang siya sa parenthesis, pwede rin natin siyang ilabas na ng parenthesis or pwede rin natin siyang i-retain lang na ganyan. Either way, okay lang. So, ang question natin ngayon, so wala na tayong kailangang isolve sa loob ng parenthesis. Ang sunod natin na step is parenthesis pa rin kasi dami nating parenthesis. So, ano yung nasa loob ng parenthesis natin? Yung nasa loob ng parenthesis natin is 3 plus 2 times negative 3. Ito yung parenthesis na yan. Anong uunahin natin? Si 3 plus 2 or si 2 times negative 3?
Sige, isipin nyo, ano, nakakasunod ba? Ano yung uunahin natin dito? Ito yung sinosolve natin na parenthesis. Right? So, since PEMDAS tayo, sinosolve natin yung parenthesis, wala naman tayong kailangan na isolve dito na sa loob ng -3. So, proceed na tayo sa multiplication, division, instead of addition, subtraction. So, uunahin natin yung multiplication dito. So, pag inuna natin yung part na to, mamaya na yung 3 plus 2 kasi multiplication muna yung priority. So, kumbaga, sinosolve na natin yung multiplication division sa loob ng parenthesis. So, lagay natin dito sa left. So, 2 times -3 is equal to, so 2 times 3 is 6 and you're multiplying a positive and a negative number. So, ang sagot dyan is -6 na yung result niya. Or parang ang nangyari lang dyan, yung 2 minultiply mo, kumbaga dinistribute mo siya sa loob ng parenthesis -3. So, basically, 2 times -3 is equal to -6. Okay? So, yung nakaparenthesis natin is -6. Wala namang kailangan gawing sa loob. Ano na lang yung nasa loob ng innermost ng parenthesis natin? Si 3 plus -6. So, yun na yung kailangan natin ngayon i-solve. Yung 3 plus -6. So, kung makikita nyo dito, pwede natin niyang i-rewrite. Itong nasa loob ng parenthesis na to, pwede natin itong i-rewrite ng 3 minus 6 lang. Kasi 3 plus -6 is basically just 3 minus 6. So, pwede na nating i-rewrite itong bago nating innermost parenthesis as 3 negative 6. Okay? So, eto na, medyo lumiliit na siya, right? So, lagay natin dito yung equation natin. Lagay natin dito sa upper left. Yan. So, ano na yung next natin? Itong example na to, puro parenthesis. So, meron pa rin tayong parenthesis. Hindi naubusan ng parenthesis. Pero, unahin natin muna yung nasa numerator. Actually, pwede nyo isabay. Pero for the sake of our example, para clear tayo, unahin muna natin yung numerator. So, sa numerator, ang parenthesis na naiwan, yung nasa loob na kailangan gawin is 3 minus 6. So, 3 minus 6 or 3 negative 6 is equal to -3. So, -3, yan na lang yung nasa loob ng innermost natin sa numerator. Ano nang kailangan natin gawin? So, ang kasunod natin, unahin muna nating tapusin yung numerator bago yung denominator. Again, kailangan ma-convert natin yung numerator sa isang digit and ma-convert natin yung denominator sa isang digit lang para magawa natin yung division ng fraction, yung ng fraction bar. So, yung numerator natin, isa na lang yung naiwan na calculation. Take note, hindi ito subtraction ha, kasi naka-parenthesis yung -3. So, 6 times is multiplication. So, hindi siya 6 minus 3. It's 6 times -3. Kaya na. So, yan na lang yung kailangan natin gawin sa numerator. So, sa numerator, so ito na lang yung equation. Ito na yung equation natin. Lagay natin dito move natin sa upper left. 6 times -3. 6 times 3 is 18. So, you're multiplying positive and negative. So, 18 should be negative 18, right? So, 6 times -3 should be negative 18. Okay? So, okay na tayo sa numerator, right? Isa na lang yung term natin. So, ngayon naman, so move natin dito yung equation. Since tapos na tayo sa numerator, denominator naman. Denominator, anong kailangan natin gawin sa denominator? Denominator, meron pa rin tayong parenthesis, walang multiplication. So, parenthesis muna. PEMDAS pa rin sa denominator. So, unahin natin yung 4 minus -8. So, 4 minus 8 or 4 negative 8 inside the parenthesis is equal to -4. Kasi 4 minus 8, mas malaki yung 8. So, -4 yung may iwan. So, yan na lang yung naiwan sa loob ng parenthesis natin. Okay?
So, lagay natin to ngayon dito sa, move natin to equation sa upper left. Yan. Now, yan. Continue pa rin tayo sa denominator. So, sa denominator, ano na lang yung kailangan natin? Ano na lang yung naiwan na operation? Actually, isa na lang. Yung addition na lang yung kailangan gawin. Kasi sa loob ng parenthesis, naka-negative lang naman siya. So, etong addition na lang yung naiwan. Pwede nyo rin to i-rewrite. Actually, 10 plus negative 4 is basically equal to 10 minus 4. So, yun na lang yung naiwan natin sa denominator. Kasi so 10 plus negative 4 is basically equal to 10 minus 4. So 10 minus 4 is equal to 6. Yep. Now, ito na lang yung naiwan natin. So meron na tayong, lagay natin sa upper left itong equation. Meron na tayong single term sa numerator, single term sa denominator, 6. Pwede na natin ngayon gawin yung division, yung fraction. Yung fraction sa division kasi naka-fraction siya sa loob ng parenthesis. So, isang parenthesis na lang na iwan. Final parenthesis na sinosolve natin. And inside that, ang sinosolve natin is division. So, negative 18 over 6 is equal to negative 3. Bakit negative 3? 18 divided by 6 is 3. Magkaiba ng sign. Negative divided by positive is negative. So, negative 3 yung naiwan sa loob ng parenthesis. Okay? Then finally, negative 3, ang kailangan na lang natin gawin is erase siya sa exponent. So negative 3 raised to 2, meaning negative 3 times negative 3. So negative 3 times negative 3, so 3 times 3 is equal to 9. Ngayon ang question, anong sign ng 9 natin? Remember, pag nag-multiply ka ng positive, positive, positive. Pag nag-multiply ka ng positive, negative, negative. Pag nag-multiply ka ng negative, positive, negative pa rin. Basta magkaiba yung sign, negative yung sagot. Pag pareho ng sign, positive, positive, positive yung sagot, and even kapag negative. So, negative times negative is equal to positive. So, yung sagot natin dito is positive 9. Okay? Nakasunod naman lahat sa final example natin dun sa PEMDAS. So, i-ano nyo lang sa i-practice nyo lang dun sa app. So, marami naman dong practice questions. So, super practice lang talaga yung kailangan dito. Alright? So, now, minor topics. Ano lang to, kumbaga, introhan lang natin yung least common multiple and yung greatest common factor. So, kasi kailangan natin to for next week sa fractions. So, least common multiple, ang gusto natin, pag sinabing least common multiple, ito yung smallest, pag multiple, ibig sabihin, multiply mo lang yung number by a certain factor, like 1, 2, 3, 4, 5. Kung meron kang dalawang number, yung least multiple nila is yung smallest na equal sa kanila. So, ano yung ibig sabihin nito? Let's use an example. Sa halimbawa, ano ang least common multiple ng 2 and 3? Okay? So, 2 and 3, ang gagawin nyo lang dyan para makuha yung least common multiple, ilista nyo yung ano ba yung multiples ng 2. Para makuha yung multiples ng 2, i-multiply nyo lang siya by so 2 times 1 is 2. Multiply nyo lang by 2, 3, 4, 5, 6, and so on. So 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. 2 times 4 is 8. So ang multiples ng 2 is 2, 4, 6, 8, 10, 12 basically. Now, you do the same for 3 kasi hinahanapan natin ang least common multiple yung 2 and 3. So si 3, kunin natin yung multiples niya by multiplying with 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3 times 1 is still 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. So 3, 6, 9, 12, 15. To select the least common multiple, so lahat to multiple ng 2, lahat to multiple ng 3. Yung least common multiple is yung ano yung common between the two. So yung common between the two na pinakamababa is, actually, ang common between the two, meron kang 6 common sa kanila, right? Common multiple. Ano pa yung common multiple nila? 12. Common multiple din yung 12. Pag sinabing least common multiple, yung mas mababa. So, we will choose 6. Although,
minsan nagwo-work din yung 12. Pag ginamit nyo siya sa fraction, magwo-work din yung 12. Mas mahaba lang yung mas malaki lang yung mga numbers nyo. So, ginagamit to para mas maliit yung numbers to work with, kaya least common multiple. So, yun yung applications natin next week sa fractions. Comparing and adding, subtraction, fractions, and ito yung mga paggagamitan natin. So, another quick example is least common multiple ng 15 and 20. So, again, ilista natin yung multiples. So, 15 times 1 is 15. 15 times 2 is 30. 15 times 3 is 45, and so on. So, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Ito yung mga multiples ng 15. Hindi nyo naman kailangan isulat lahat sa actual exam, di ba? Pero for the sake of our example, isulat natin lahat. So, 20 naman yung hanapan natin. 20, multiples ng 20 is 20 itself, times 1, times 2 is 40, times 3 is 60. So, 40, 60, 80, 100, 120. So, ang common multiples nila is meron tayong 60. Actually, meron din tayo later on na 120. So, ngayon, 60 yung smallest. So, that's the least common multiple. Okay? All right. Then finally, before we move sa mga tips natin sa reading comprehension, greatest common divisor, meaning ito yung number na pag meron kang dalawang number, pag dinivide mo siya sa greatest common factor, walang remainder na may iwan. Ano yung number na kapag ginamit mo siya para i-divide yung dalawang number, pinakamalaking number na pag dinivide mo yung dalawang number, walang may iwan na remainder? So, gagamitin din natin to later on sa fractions and problem solving. So, bigyan natin ng quick example, 8 and 12. Ano yung mga, ang step dito, ilista nyo ano yung mga factors ng 8 and ng 12. And then, hanapin nyo ano yung greatest na common sa mga factors nila. So, 8 factors ng 8, 1 times 8, 2 times 4, or 2 times 2 times 2. So, yan yung mga factors niya. Factors ng 12 is 1 times 12, 2 times 6, 3 times 4, and so on. So, pakikita nyo, yung mga factors ng 8 is nandito. Factors ng 8 ay 1, 2, 4, and 8. So, 1 is always a factor. Yung factors ng 12 ay 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 4, 6, 12. So, makikita nyo na ang greatest nila na common, ang common factors nila 1, 2, saka 4. So, ang greatest dun sa mga common factors nila na common sa kanilang dalawa is 4. Pero common factors din nila yung 1, common factor din yung 2. Okay? And so, greatest common factor is 4. Okay. Okay na tayo dito sa numerical. Punta na tayo sa final natin sa reading.